Kaya mag-iingat, mga Dorobo online shopping nagbipa na. Pero kung dati hanggang telepono lang ang transaksyon, ngayon dinedemo pa ng kawatang produkto na kumakagat ng alok nila sa mga biktima. Narito ang report. Panahon ng Kapaskuhan, siksikan sa mga mall at masikip na daloy ng trapiko sa lansangan. Yan ang dahilan kung kaya't may mga parokyanong tumatangkilik online shopping. Pero ang sana'y mabilisan at walang hassle na proseso ng pamimili, sinasamantala ng mga Dorobo para makapanloko. Ang 34 anyos na call center agent sa si Torits, madalas mag-online shopping. Pero kahit kabisado na niya ang kalakaran, hindi pa rin siya nakaligtas sa estilo ng mga kawatan. December 6, Sabado ng hapon. Umorder ako sa kanya sapatos. Maganda, okay. Ayaw siyang kausap, yung pala. Lolokohin pala ako sa halagang ganon. Hindi ako nagduda eh. Pinakita niya sa akin yung sapatos. Talagang pinakita niya through Skype. Ang kanyang katransaksyon online ay nagpakilalang si Hazel Chanco na mula pa umano'y Ilocos Norte. Magili umano at madaling kausap si Chanco. Kung kaya't sa tamis ng dila nito'y madali silang nagkasundo sa presyo. Agad siyang nagpadala ng 8,000 piso gamit ang isang kilalang money transfer. Pero matapos ang isang araw at takdang delivery ng kanyang binili, si Chanco nagtago na at hindi na umano'y sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang masaklap, hindi rin dumating ang sapatos na kanyang binayaran. Nakakapikon kasi talagang since empleyado ako, pinag-iipunan ko yung ganong kalaga para pandigalo ko sana sa sarili ko, pambili ko ng sapatos para sa Pasko. Hindi nag-iisa si Torits, maging si Risa, biktima ng kaparehas na modus ni Chanco. Matapos siyang magbayad ng 12,000 piso para sa in-order na sapatos, bag at damit, agad rin siyang pinagtaguan ng kawatan. Hazel Ann Chanco, nakaka-FaceTime ko pa, nakaka-Skype ko pa, tsaka inad niya ako sa FB. Pero after ng transaction, bigla niya akong dinak sa FB. Tapos nung tinatawagan ko siya, panay-ring lang, hindi niya na sinasagot. Sa pag-iimbestiga ng Bitag T3, nakumpirma namin na isang sangay lamang ng money transfer sa Santo Niño, Marikina. Kinukubra ng kawatan ng pera. Ipinakita rin ng kumpanya ng money transfer ang postal ID na may buong pangalan na Hazel Ann Sayama Chanco na ginamit ng Talpulano para ma-withdraw ang pera. Sa akin na naman kasi wala yung sa pera na scam sa amin na worth 5,500. Siguro hindi na ako after dun eh. Doon masama pa rin ang loob ko. Hindi na ako after dun. After na lang kami ngayon. Kaya namin nagreklamo ng ganito para yung iba, wala na siyang mabiktima pang iba. Mahuli yung mukha nitong tao na to, itong Hazel Ann Chanco na to. Makakulong to, mabigyan ng tamang mustisya. Babala ng Bitag T3, ngayong panahon ng Kapaskuhan, doblehin o troplehin pa ang inyong pag-iingat. Huwag magpadala sa estilo ng pabibo ng mga kawatan. Sila ito may tiyempo lamang para ikay maisahan.